160 versus 300cc. Oy, 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 manok. So, ay. So yan, antulin na Nabi. Nagkakape na. Nako. Nako. Ang lakas! Naka 63 na yata yun. Kasama natin ang Weekday Warriors. Dalawang Aerox na V3, dalawang Giorno, isang Navi, si Kiko. Si Doydoy and Arcel naka Aerox V3, si Pandoy naka X-Max 300, si Don naka Giorno. At kung maalala nyo dati sa ride natin, nag-ride tayo, nag-Batman loop tayo sa Quezon. Kasama natin si Arcel natin, siya naka ATV 150, pero ang tulin niya, lalo pa ngayon naka Aerox na siya. So ngayon, enjoyin lang natin yung scenery, enjoy the ride. May na-discover na naman ako kay Giorno. Kapag nagpagas ka pala, akala mo puno na siya, yung pala lulubog pa yun. Pag lubog, halos kalahating litro ang bug niya. So kaya pala nabibitin ako sa pag nagbabiyahe. Kaya kung kailangan pala pag nagpapagas ka, antay mo muna lumubog. Kaya natin habulin yung X-Max kung aabot tayo. Hoy! Sumayad na. Parang may sumayad. May oil, may langis. Delikado. Sino kayo nagtutulo na langis? Yung bus yata, tumutulo yung langis. Hoy! Ay! Nabanking ako sa Pintora. Ay. Kabisado mo na. Ganda ng mga dive mo ah. Ayan sila. Makapit. Yan sila. Si Kiko wala pa. Tanggal yung takip. Ayo nga no. Pwede naman kahit ano eh, bolt tsaka nut. Grabe yun no. Pero hirap sagarin, hanggang dito lang tayo. Tumalsik yung bang sensor ng Doydoy. Kaya pala sila nagbagal. So kailangan pala pag naka aftermarket pipe na may bang takip sa bang sensor, kailangan double check lagi pag may ride, retighten. And then, lagyan ng thread locker siguro. Linis ng mga motor nila, sa akin ang motor nila. Kasi Pandoy, naka X-Max siya ngayon, hindi siya nag-Giorno. Pagkas muna tayo para sigurado. Ba? Hindi pa pagas si Arcel. Kaya bang ni Kiko ah, hindi nagpagas ah. Abot ba gas nun? Balit lang tangke nun ah. Okay, wallbook pa siya. Yeah. Full tank pa tayo dito sa gauge natin, pero kita naman dun sa gas na lumubog. So nakakapeke talaga siya. Kaya akala mo lakas mo sa gas, pero yung tangke talaga niya. Ayun na, dumating na yata yung kasama natin isa. Yun ang ano, pabrigadong Aerox. Uy! So natin habulin yung X-Max. Mas mahirap pumahabol eh. versus 300cc.
Akyat! Wala! Wala yung tingnan yun. Nakatakot kasi higa, ano, sagad. Nakakalula na. Ah. Oy. Ah. Ah. Ay, put. So yung kagandahan ng lower CC, di ba? Mas may enjoy mo siya kasi kailangan mong pagbutihin yung technique para makahabol sa malalaki. So dun ka mag-i-improve as a rider. Bilis ah. Antulin oh. Grabe. Antulin na nabi. Antulin na nabi. Nagkakape na. Pagdas ka di? Oo. Kailan pa laman? Madami pa? 1 bar lang nabawas. 1 bar lang? Oo. Hindi, nagpagas ako eh. Hindi ka nagpagas? No idea! Ulit! Grabe! Ang lakas na ahon! Mukhang naka-6 trip. Wala, yun pa rin yan. Ibablog ko naman pag ano eh. Pagka na-build eh. Side yung ano ko. Oo nga eh. Ayos na yan. Sa bigat din, no? Nakakalula. Hindi ba talaga ano na? Talaga matindi na yung liko na yun. Ayos na yan. Kala ko, takaalat na eh. Pag sumasahid ka, nagmi-minor na ako eh. Ubus centers na, no? Ha? Ubus. Kaliwat kanan. Ubus na, buto. One ride. Dapat wala, tanggal pag ano. Anong tulin mo sa akin? Umagwat eh. Maganda yung tono na gado eh. Yung pipe ko ngayon medyo nagmatch na sa ano. Tapos gumaan ka pa ano? Nagmatch na sa makina. Dati kasi ano eh, Nag-lead ka na ng ano? mas maliit. Yung adjustable. Yung kumpara nung una, no? Ay, yung una, open na malaki elbow. Malakas na ako, maagwat eh. Kahit lukuan ko eh. Nakasekreto yung ano, gumaan tayo. Mas limit na yung elbow natin. Dati kasi mataba. Yan. Thank you. Check natin yung ilan na bawas na gas. Wow, 1 bar lang. 1 bar pa lang nabawas. Check natin kayo doon. Ilan na bawas sa'yo? Ilang bar? Ilang bar na bawas? 1 bar din, parehas lang. Ilang bar na bawas sa'yo? 1 bar. Pangyaw, magkano gano'n? 105. Cash? Oo. Let's go. Okay. Kasi apat daw shell buso-buso. Parang hindi ah. Parang feeling ko hindi aabot. Kapot daw. Ito, regado rin no. Sama natin na Aerox na WGP version 2. WGP, namiss ko yung Aerox ko. Dapat mag-Aerox tayo ngayon. Kaya lang, yung front shock natin may tagas. Tagas na yung oil seal, kaya kailangan kong ipa-repap. Sayad. Uy, puro sayad.
side center stand eh. Nakalula. Late break. Wow, manok. Dalawang Giorno 160. Naman muna. Ay, aso. Ay. You know? Oy. Aspal. Aso na naman. Going inside ah. Ilang ka pa? Ilang ka? Tayo bro. 3. 3 din sa akin. Ano? Abot ba yan? Tingin mo abot? Abot yan? Tingin natin. Abot kaya? Kaya sila. Tara. Ayun. Puro downhill naman daw. Malalay na lang tayo. Hindi ko na alam kung anong sumasakit sa ilalim. Pati ko lang umiyak. Oy! 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 Nako! Sumayad yung kanya center stand. Buti na-recover. Okay lang. Okay lang. Bigla sa gas. Solved na. Hoy, malangis. Natakot. Nadikit ka dyan, yari ka talaga. Ay! Natakot. Tubig ba yan? Nalangis.
ako. Muna ako. Ano talaga sagad niya. Wala mo yun, mabot yung gas. 1 bar ang nabawas ha. At wala na tayong gas, 1 bar na lang. At mahaba ang pila. Kaya ano, 63 na? Naka 63 na yata yun. Hindi, testingin mo para maramdaman mo yung difference. Test ride ni Don. Naka ano yan, naka-cams. Oo, lahat pinalitan, throttle body, cam. Pero naka-throttle body rin. Oo, throttle body. Yung black mo is yung 160. Oo, 34mm yata. Ah, iba na. Hindi, Black mo hindi na 160. 160. Yan pa rin yung dati. Mas malakas ba? Parang magaan yung bola mo, ano? O magaan? Biglang, gumagano. Baka sa throttle body rin, kaya mas responsive siya. Kailangan yung malaki. Throttle body, tapos Headworks para malakihan din yung intake para mag-match dun sa manifold. Kasi 34mm na to eh. Yung stock yata baka 28. Hindi nagpalit ng throttle body. stock pa rin. Yung pipe mo sakal eh. Sakal, no? Kailangan diretso. Diretso. Oo. Nung umaikot lang, hindi nga maingay. Pag bumibira lang eh. Okay na sa'yo yung ganon? Malakas. Okay na sa'yo. Nakaliputan lakas. Kaya pala, pagka-X eh. Ang inang lakas. Yun pala, yun talagang Sumisibat. ano eh, uma-RPM agad. Tapos pabalik mo na sa stock gearing. Kasi matamlay yun. Nakagearing ka pa, di ba? Tunog niya kaysa sa... Yun o. Pwede natin yung kaskas. Laki yung sa atin. Yung sa atin, stainless lang. Ayun. Talaga kakikistap sa kanila eh. Talagang lakas ng Giorno mo, no? Grabe. Feeling ko napapagalang ka lang talaga. Bagal talaga. Hindi ko gamit 1,000 na lang. 1,000 pa lang. Kailan po? Sabay tayo kumuha. Oo. Isang taon na, no? Mag-iisang taon na. Isang taon lang. Pinapanood ko sa tangin na tulin na rin talaga. Umot tahimik siguro yung mga tambutso natin kaya hindi parang ramdam yung tulin. Sabi ko putang na tulin na rin. Ayop kayo talaga. Nakakalula na rin eh. Ubus yung mga pipe namin eh. Ubus yung pipe. Daan sa maliit matulin. Putang ina, nawala kayo lahat. Kaskas. Ang technique para hindi ka masyadong nakahiga, ibuka mo talaga. Parang big bike. Bubuka mo. Huwag ka tumig agad. Mag-stay ka lang doon. Pag nakita mo na apex, tsaka ka tumayin. Tsaka matusukin. Kahit ano lang, stock head. Pero palit ng throttle body, camshaft, headworks. Ano, walang sigunyal. O wala sigunyal. Throttle body lang tsaka black. Oo. Tapos pag nabitin ka, tsaka ka na mag-head. Pero sa akin, sarap pag naka-head eh. Pangduluhan kasi. So overall, sobrang sarap gamitin ng Honda Giorno. And yung tropa natin si Don, na-compare namin yung difference ng 160cc na naka basic set. Sabihin yung bolt on. Pag nilipat lahat ng PCX 160 na pyesa para maging 160. Basically parang big, block and piston tsaka camshaft lang yata yung napalitan. Tapos pinatry ko sa kanya to Giorno natin kasi naghihinala siya baka daw naka 63 na. Doon pinatry ko, nakita ko sa kanya hindi pa naka 63 to. And sad to say, malapit na mabutas ang ating elbow kasi yung elbow niya pag ganun sa ilalim. Kasi sa mga issue ng Honda Giorno, pagka ginamit mo sa bangkingan, kasayad yung elbow mo, so dapat pala i-bypass yung elbow sa harap ng radiator. Yun siya kasi kababa. Tapos kumukompress yung shock. And all in all, masaya pa ako dito sa setup natin. 160 super set. Sabi super set, ito yung nakapalit na yung throttle body, camshaft, headworks, manifold, remap. Yun, parang big bike eh, no? Kung ikukumpara ko siya sa ating Aerox version 2, nung nakakargahan yung Aerox
Sabi nga nila mas malakas ng Giorno, mas malakas ang Honda. Parehas na karga, mas malakas ang Giorno. Kaya kung gusto mo ng Giorno, hindi ka magsisisi sa kanya. Gusto mo rin naman ng Aerox, malakas pa rin ang Aerox, siya marami available na pyesa, aftermarket parts. Sa handling wise, mas lamang ang Aerox, mas madali at mas mataas yung ground clearance, hindi siya basta agad-agad sasayan. Twisties, nasa disadvantage ka kung ikaw ay naka-Giorno dahil nga 12 lang yung gulong, kaya mababa siya kumpara mo sa mga Aerox. Pero grabe naman, napakasarap gamitin. Tsaka nakakagulat kung makakita sila ng Giorno na maganda yung performance, matulin, di ba? Hira kasi yun, baka lang siyang, alam mo, e-bike or pambabae na scooter, pero pagkakargado, sleeper build, magugulat sila. Tapos yung pipe mo, hindi masyado maingay. Dating naman sa fuel consumption, kung ikaw ay nagtitipid sa gas, huwag ka na magkarga kasi talagang kahit anong gawin natin, mas malakas sa gas ang kargado, mas matipid pa rin ang stock engine. Pero syempre bibigyan ka naman talaga ng power, yung enough para maka-overtake. Hindi naman kailangan na pagkargado ka eh babakbakin mo na all the way, basta importante meron ka pang overtake na kailangan, tsaka pag uphill, mga akyatan sa bundok. So overall, I'm very happy sa karga ng Giorno natin. Sobrang sulit. At sa mga nagtatanong, ang nag-build ng ating makina ay si Cortez Brothers. Matagal na natin kilala yan, simula pa way back mga panahon ng Mio. Tsaka kilala sila sa Giorno, kilala siya sa NGO, nagcha-champion yung gawa nila doon, 63.0. Ibig sabihin ng 63.0 category sa drag race NGO, 63mm bore and 0 ang dinagdag sa stroke, sa meaning stock stroke. Kaya tested na, alam nila yung gagawin sa makina, kung paano palakasin, paano yung safe lang na karga. Di rin kasi maganda yung masyadong malakas. Pero kung tatanungin ako, kung uulitin ko, magwa 160 ba ako? Kung ako yung magbibuild ngayon at napakarami ng pyesa na mas malalakas kasi nagbuild tayo last year, konti pa lang, halos wala pang yata pyesa eh. Puro stock block lang ng PCX ang available, alam ko eh. Alam mo kasang bentahan ng mga stock block nun. Pero kung tatanungin, diretso na ako ng 63 or 65 tsaka big bulbs, kasi konti na lang dagdag mo. Dahil pag nabiting ka sa stock head, hindi applicable yung mga throttle body niyan dun sa 63-65. Kaya mangyari, hindi mo rin malilipat yung karga mo, yung mga ibang pyesa mo. Kung talagang sobrang harabas ka gumamit, wala kang pake sa change oil, gusto mo lang gamit na parang stock, and you don't mind na lumakas ka sa gas, sige, go! Para sa'yo ang 160 super set or 160 basic set, magiging masaya ka na rin sa kanya. Kasi mas matuli na siya sa mga ordinaryong motor na mga kasabay. Kasi habang lumalaki ang karga, nagkakaroon tayo ng law of diminishing returns. So meaning mas hindi mo na mababawi or masusulit yung gastos. Kasi palaki na ng palaki yung gastos mo. Tapos yung nakukuha mo na return dun sa gastos mo sa costing, hindi na siya sulit. Wala naman talagang perfect na build. Depende yan sa kung saan mo gagamitin. Kaya nga dapat ang mga mekaniko bago mag-build ng makina ay tatanungin muna yung customer kung saan gagamitin para siguradong masiyahan tsaka hindi masira.